Mga sangkay, totoo kaya na mayroon pong recording audio or voice message na na-record po or text or whatever mga sangkay na kopya itong si Jinggoy Estrada dito daw po di umano sa pang-aalok sa kanya na sumama na daw po sa minority at hindi na po makakasuhan. Ito magandang pag-usapan to ngayon mga sangkay. Putok na naman po. Ang gulo-gulo ng mga senador. Pero ito yon mga sangkay, medyo interesting to kasi nakaraan, sa isang interview, may sinabi po si Senator Jinggoy na may ilalabas siya, no, na isang mahalagang impormasyon. Sooner, ayon po sa kanya, mga sangkay. Ngayon, na yung sinabi niya, mga sangkay, lumabas din po doon kay Cayetano sa kanyang live sa social media. At ito, mga sangkay, medyo interesting po talaga to kasi mayroon daw po talagang ebidensya. So, kung totoong may ebidensya, dito magkakalabasan kung sino ba talaga ang tama at kung ano itong nangyayari. Okay? Mag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon tingnan po natin mga sangkay kung ano itong nangyayari. Kasi nga po, may lumabas na impormasyon. Ito, ayan. Mayroon daw po talagang nangyayaring kumbaga usapan na hindi na makakasuhan. Di umano kung tatambling sa kabilang kampo. Ito ay ayon kay Cayetano. Which is, may sinabi po dyan si Jinggoy nakaraan mga sangkay bago po siya sumuko. Na in time, no, ilalabas daw po niya kung ano man yun. Ngayon, pakinggan po natin ito. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ifukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. Yun ang sabi. Di umano. Wala na daw kaso kung lumipat. Ang tanong ko dyan, totoo kaya ito, mga sangkay? Kasi kung totoo ito, naku po. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Okay, yan yung narinig po natin. I don't know kung naalala nyo yung vlog ko about dyan. Kay Jinggoy Estrada. Sabi nga po niya, sasabihin niya daw po talaga sa susunod na kabanata o sa tamang panahon, ilalabas niya kung ano man ang mga ebidensya na yun. Uy, medyo na-excite ako dun. Sino kaya ito? Makasagkay. Kung totoo ito, nakakahiya to kapag lumabas na yung ebidensya. I'm sure pwedeng na-record yung audio. Diba? Audio message or call. No? Pwedeng na-record. Kung saan man yun nanggagaling. Sa Viber ba? Sa WhatsApp? Or saang platform ang ginamit para makausap si Jinggoy. Pero may record. Pwede ring personal na ginawa po sa kanya yun, na pang-aalok. Kung totoo. No? Kung totoo. Kasi, naaalala ko mga sangkay, nung panahon din po ni Noynoy Aquino, nung time na yon, piniga din po yan siya. Piniga po yan siya noon. Di umano, bago po siya makulong. Suki nga po yan ng kulong mga sangkay. Lagi pong napipiga. Piniga siya na ayon po doon, kung hindi ka babaliktad, no? Kung hindi ka babaliktad, kakasuhan. At ayun, mga sangkay nangyari. Nakulong si Jinggoy.
Tatlo yun sila eh. Si Jinggoy, si Enrile, tapos si Bong Revilla. May mga sinasama pa po dun. Mga sangkay, kagaya po ni PBBM, at the time, senator pa lamang po siya. Mga sangkay. Pero, matalino si PBBM, hindi nila kayang gulangan yun. No, hindi kayang gulangan ng mga dilawan yun. At that time, mga sangkay, galit na galit pa yung mga dilaw kay Pangulong Marcos. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Pambira, mabibig. Kaya pala ganun din ang salita ni nila Tulfo. Mabigat din. Kasi mabigat. Ate, pakinggan niyo mga sangkay. Huwag kayong magpa-11 sa 11. Minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Ang tindi ng mga na to, revelasyon, mga sangkay. I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. I am a witness. Kakalabasan na po ng baho. Kung totoo man to mga sangkay, tapos pag nilabas na po ni Jinggoy kung ano man po ang hawak niyang ebidensya, men, sasabog talaga to sa mga balita. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer. Narinig daw niya yung mga offer eh. Witness daw po siya eh. Kung narinig niya, sana samahan nila ng ebidensya. Sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. So alam daw po ng minority. Sabi ni Soto, sabi po ni Alan Cayetano. You know this. Some of you are using it in talking to us. Ang hirap ngayon, mga sangkay, ang hirap na. Sinong paniniwalaan, no? Nakakahilo na po yung politika sa ating bansa. Kaya nga po, kayo, mga sangkay, ina-advise ko talaga na huwag tayong masyadong papaapekto. At huwag tayong panatiko. Huwag tayong maging panatiko, mga sangkay. Ako, kita nyo ngayon, panatiko ba ako? Hindi nyo ako makikitang panatiko. Kaya nga, minsan yung mga DDS pinagdududahan ako. Minsan naman yung mga loyalista pinagdududahan ako. Ano ba talaga yung stand ko? Hindi kasi ako puppet eh. Hindi po ako yung tipong katulad ng iba na parang tagahimod po, mga sangkay. Pambihira kahit may pilit pa rin ipagtatanggol. Ganito yung stand. Alam nyo, si Anthony Taberna, di ba, binabatikos din po yan. May mga DDS na bumabatikos, may mga loyalista na bumabatikos kasi iniisip nila, baka ganito siya, kalaban natin yan siya. Which is, ang punto lang doon, hindi siya panatiko. Di ba? Kita nyo ako mga sangkay, di naman ako panatiko eh. Supporter po ako ni PBBM sa kanyang administrasyon, which is, yun naman po ang tamang gawin bilang isang Pilipino. Huwag tayong maging pampagulo. Yung gobyerno naman natin may ginagawa eh. 'Di ba? May mga ginagawa para sa bansa natin. Pero pagdating po sa away ng mga politiko, no? Pagdating po sa away ng mga politiko, hindi po tayo naikisali diyan. Magdi-discuss po tayo dito mga sangkay ng ganap. Pero it's up to you kung sinong paniniwalaan mo. Kasi kahit ako mga sangkay, nalilito po ako kung sino ang paniniwalaan. Tama? Nakakahilo mga sangkay. Ito, sasabihin nila Alan, ganitong ginagawa sa kanila. Ang kabila naman, gagawin sasabihin na ganito rin ang ginagawa sa amin. Diba? Medyo nakakahilo mga sangkay. No? Kaya nga sana maging tayo, parliamentary system. Kagaya po ng Japan, Singapore, and some countries na
buong parliamentary system yung kanilang ginagamit sa political system and government system. Which is good, mga sangkay. Kasi, itong bansa po natin, kailangan po ng ganong klaseng sistema kasi hindi po ang mga politiko ang magbabago ng kusa. Malabo po yan. Kailangan ng sistema para itong mga politiko susunod sa sistema. Dahil itong sistema po natin, from 1987 Constitution, bulok po yan. Kaya nga ang gulo-gulo eh. Di ba nag-aaway yung mga senador? Tapos yung pagdating sa judicial system, gumagana naman mga sangkay. Kaya nga lang, kita nyo ngayon, ang dami nating kalituhan patungkol po sa mga desisyon. Di ba? So, I'm praying po talaga for our country. Basta ang masasabi ko lang, huwag tayong maging pabigat sa government. No? Sumunod tayo anong sinasabi ng gobyerno. May time, may tamang panahon, no? May tamang panahon naman mga sangkay, mag-e-eleksyon. Doon kayo bumawi. Ganun lang. Importante ngayon ang problema sa Pilipinas, ganun eh. Sa sobrang panatiko. Sige, bakbakan natin itong presidente, ganito. Ng toko. Ganun din nangyayari dito eh. Nung si Alan Cayetano ang umupo, ayaw ng minority, nagwawala sila. So wala na po, nawawala po yung respect sa mga namumuno. Ganun din po sa Pangulo natin eh. Sumunod tayo sa si President BBM ang namumuno eh. Bakit ka magiging pabigat? 'Di ba? Hanggat siyang namumuno, then sundin mo ang Pangulo. As long as hindi tayo pinapahamak, as long as hindi po tayo binabaon sa mga delikadong sitwasyon, 'di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.